Are you looking for a New Year's Eve makeup look inspiration? This video is for you. For today's video, I'll be giving you two glam looks using my top Holy Grail makeup products of 2025. These makeup look are very beginner friendly as well. Perfect na pang salubong this New Year's Eve. Syempre, sasalubungin natin ang 2026. Kailangan pretty tayo. And you can use this makeup look as well in any other social gatherings. Hello mga sisis! Welcome back to my YouTube channel! Since New Year's Eve is literally around the corner, I want to create something special para sa inyong mga sisig ko. As I said earlier, for today's video, I'll be creating two looks for New Year's Eve using my most used and my most loved Holy Grail makeup products. No gatekeeping promise. The first look will be a simple, structured glam using a bold lip naman. And the second look naman is bold eyes and matching it para balance with a nude lip. Both looks are perfect for beginners and katulad ko na acne prone tsaka oily skin girly. And if you want to see how I will create these two looks, please keep on watching. Yan, let's start with look number 1. I'm just cleaning my bare face using this Eskinol na Spotless Glow Deep Facial Cleanser. My first makeup look will be for my girlies na who just wanted to look classy, clean, pero gusto pa rin na kahit papaano may impact yung look natin. And for those girly na hindi pa ganun ka-confident with using a uh, eyeshadow, this makeup look will be your bestie. And tapos, after cleaning our face naman, magma-moisturize muna ako using this Sadiwear na Pure Natural Acne Collagen Face Cream. Blend lang natin siya. This look naman is very easy to obtain naman kasi we're more on focusing on skin nga. Para siyang French style na lagi kong ginagawa ng For base naman, I'll be using this Showil Collagen Blemish Balm BB Cream. Hindi tayo magpapakapakat with the base. No? Tatakpan lang natin yung mga kailangan nating takpan. I'm just going to use my fingers na lang to dispense the product. Yan. Claim dito sa BB cream na to na it's sheer and lightweight. Pero kahit sabihin natin na sheer siya, parang it's just enough to cover yung mga lugar na gusto nating i-cover. Yung mga redness, ganyan. While maintaining yung face natin is nagpipick through pa rin yung mismong skin natin. Yan, bebelan ko lang siya using a beauty blender. Yung finish niya din is very glowy. Yan, after natin ma-blend yung ating BB cream, maglalagay lang ako ng konting concealer using this Maybelline na Fit Me na concealer. Yan, ang trick ko naman dito sa concealer na to is hinahayaan ko muna siyang mag-penetrate o kaya mag-marinate. Na tapos, iniintay kong mag-dry kahit papaano yung ating concealer is magko-contour, mag-slight contour ako muna. Konting-konti lang. Tapos, magsisave ako for later for nose contour.
Tapos, ibe-blend ko na siya. Ang contour ko nga palang ginamit is soft creamy contour from DC Formulation in the shade Chestnut. For base naman natin, we're focusing on skin base. Tapos, konting structure lang. Tapos, maglalagay naman ako ng konting structure sa eyes, ganyan. I'll be using a red lip para our bold lip will do the talking na lang. Tapos, yun, i-blend ko na yung concealer ko. Pero lightly lang. Hindi na natin siya kailangan pagkaikalat. Gusto ko yung finish ng CC cream na to kasi glowy siya. Tapos, isa-set na lang natin yung mga under eyes natin para kahit papaano hindi naman oily. Tapos, using this cream contour na nilagay ko sa aking hand, yun yung gagamitin kong pang nose contour. Kahit talaga natural yung look natin is ginagawan ko talaga ng paraan para maging define yung nose ko. Tapos lalagyan ko na lang din ng structure yung eyes ko, especially the outer corner, tapos palagay sa inner corner. Tapos nilalagay ko siya outward. Yan. Para kahit papaano may definition yung eyes natin. Tapos, biblend ko na lang siya using a sponge. And since I start going this trick for blush, which is I mix the foundation tapos liquid lipstick na matte. Pinaghahalo ko sila and para mayroon tayong concoction na liquid blush. And I tried several blush na before, yet ito talaga yung pinakamagandang trick. Pero ang gagawin ko kasi is light lang. Gawa lang ng light. Ilalagay dito sa under the eyes. Yan, dito ko lang siya ilalagay. Yan, tapos i-blend ko lang siya. Para mas brighten yung part na to. Hindi ko alam kung kita pero it's under this. Parang siguro nagpipicture naman siya. Tapos, lalagay na lang tayo ng powder blush. Tapos, maglalagay lang ako ng konting concealer lang na light using this Pink Flash na Lasting Matte Concealer in the shade 03. Lalagyan lang ako ng konti dito. Dito, konting-konti lang. Dito. Gagamit ako ng concealer brush para i-dispense yung product sa inner part. Para malagyan lang yung mga gusto kong lagyan. Bago ko siya i-blend ng beauty blender. Tapos, going back sa contour brush na ginamit natin kanina sa nose, i-reinforce ko lang ulit yung nose. And if you think na na-blend na natin ng maayos yung base natin, yan, I'll be setting it muna before using powder. I'll be setting it using this setting spray from Asla. It's the Star Flash Quicksand Rose Makeup Setting Spray. Parang sa tingin ko, it was my third or second bottle na nito. Kasi given the fact na parang 80 pesos or less than 100 pesos lang siya, talagang nasiset niya talaga nung ayos yung makeup. So,
Tsaka sa mura niya, hindi ka manghihinayang talaga na abusuhin siya. So yun, ide-drench ko muna yung face ko using this. Tapos, patutuyuin ko lang siya before I proceed sa mga powders natin. Yan, if natuyo na natin yung setting spray, it's our time para mag-set naman tayo ng ating face. Yun, magsaset muna ako ng under eyes and same trick lang yung ginagawa ko, no? Maglalagay muna ako ng light na colored na powder. I'll be using this Misty na lasting waterproof na face powder. Kita nyo naman, na-heat pan ko na siya, no? Kasi I'm a sucker for bright under eyes. And before uh, setting muna using a light powder, ano ginagawa ko? Tinatanggal ko muna, binablend ko muna siya ulit para walang creases, Hmm. Kasi kapag nag-set ka ng powder na may product pa sa mga fine lines mo, magsisettle yun, hindi siya maganda. For the other parts naman ng mukha ko, I'll be using this Ashley Shine na monochrome velvet powder. Kasi ito yung mas darker. Ito yung pinangseset ko ng the rest ng mukha ko. And even if sobrang mura nito, talagang hindi ako nag-oil up agad. After that, syempre magbo-bronze muna tayo ng face. I'll be using this Vice Cosmetics na Aura Contour in the shade For Sure. Most of my products na pinapakita sa'yo is mostly heat pan na. So, it means na yung product talaga is really well loved. I will just lightly uh, contour, or not contour bronzer. Lightly bronze my face para bumalik yung definition. Remember, less is more sa mga oily skin. Pero, when in terms of powder talaga, more on powder talaga ako. Siyempre, we also really want a coverage, pero as much as possible, hindi yung mukhang mabigat. So yun, kukuha ako ng angled brush. Kukunin ko tong Maglin na parang contour palette. Kukunin ko tong medyo darker, parang lightly lang. I-contour ko lang yung forehead ko. Ito yung mga kailangan hindi talaga dapat maiwan. Lightly lang, i-contour ko ng lightly lang talaga. Gamit the same Maglin na contour powder, I'll be getting this Cotone one. Ayan. Talagang ginagawa ko talaga sa contour. Hindi kasi ako fan talaga ng button-up nose. So, yung under ng ilong ko talaga, yan ang kino-contour ko. Tapos yung sides of my nose. Tapos itong socket ng eyes ko. Tapos, at the same time, kukuha na lang din ako ng blending brush. Tapos kukunin ko tong darker na contour natin. Tapos, nalagay ko lang siya sa outer corner. Tapos yun, i-blend ko lang siya. Yun na yung magsaserve ng as a eyeshadow natin.
para lang kahit papaano may definition yung eyes natin. Kukunin ko lang din ulit yung Vice Cosmetics natin na contour powder. Tapos yan, biblend ko lang siya dito, lightly lang. Tapos out sa lash line, yun na lang din ang gagamitin ko. Ito lang yung eyeshadow natin. Very light lang. Magma-moisturize din ako ng lips using this tinted sheer balm from DC Cosmetics in the shade Lychee. Since we're using a matte lipstick, para naman hindi ganun kakraki yung lips natin, kaya gumamit ako ng lip balm. Gagawin ko lang yung kilay ko off cam and I'll be back. A few minutes later. Yan, I'm done with the brows. Fill in ko lang siya lightly, tas naglagay ako ng brow mascara. Nothing special, kaya off cam ko na lang siya ginawa. And for the eyes naman, gagamit lang ako ng cluster lashes. Napaka famous ngayon, napaka hype ng cluster lashes nga ngayon since napakadali niyang gamitin. So for today's video, I'll be showing you how I properly put on a cluster lashes. Pero parang ang dami naman kasing tutorial na, so papahapyawan ko na lang kayo. Magka-curl muna ako ng lashes. Kailangan kasi yung lashes nyo is curl na curl bago kayo maglagay. Tapos, yung mirror nyo, may hawak tayong mirror dito sa baba. Yung mo pababa, mirror mo pababa, tapos ilalagay mo lang siya. This look naman, pwede nyong gamitin yung look na to kapag mga daytime. Ang gagawin ko is half lash lang. Same as the other eye, ganun lang din. Tapos, after nyo mailagay parehas na lashes, i-blend mo na lang siya using a curler. I-curl mo lang yung cluster lashes, no? But be more, careful tayo. Using the highlighter naman, from this palette na lang, the same palette from Maglin. Maglalagay na lang ako sa inner corner ko. Yan. Tapos lalagyan ko na lang din yung tip ng nose ko. Yung brow bone. Tapos, for blush naman, kukunin ko tong Nichido ko na talaga kita niyo naman, holy grail ko na siya. Halos non-existent na yung powder. Talagang sinasaid ko na lang siya kasi the last time na pumunta ako sa store, parang wala na siya. Parang yung blush na kasi ito parang more than 2 years na ata. So, yun. Lalagay ko lang na siya lightly sa apple of my cheeks. And for our star of the show, our red lip, I'll be using this 2 red lip na in my hands. This one is from Maybelline na matte ink in the shade Pioneer. I'll be using that as a lip liner. So yun, I'll be getting this lip pin na lang to line her lips. So, overline ko lang siya. Kumuha ko ng lip brush. Yan, para may guide lang yung lipstick natin. Tapos, sa buong lip naman natin, gagamitin ko tong Pink Flash na in the shade PO3 na lasting matte lip green in the shade PO3. Nalagay ko lang siya sa buong lips ko. Kasi medyo deep tone siya.
Yan, tapos while waiting the lips to set, isa-set ko lang ulit yung face ko using this Aslan na setting spray. Yan, tapos papatayin ko na lang siya off cam, tapos finishing touches, and I'll be back. Yan, this is our first look. Very fresh base lang, tapos bright red lip. Perfect for mga morning gatherings. And please keep on watching for the second look. And we're back for look number 2. I already do my usual base. Parang almost katulad lang din naman ng base routine ko in my previous look. Ang naiba lang is nag-foundation ako ng full coverage. I already put on my brows off cam as well, pero ginawa ko siyang medyo subtle, and I already put on my contacts, which is my lighter contacts, kasi ang plan ko for this eye look is medyo smoky para mas mag-pop on yung pagka-bold ng ating eyes. Is nag-pop on ako ng lighter na contacts. Yan, so let's start by priming our eyes with a concealer para yung shadows na ilalagay natin is talagang mag-pop. Naglalagay lang ako ng dark na cream sa ating eyes. Pero ang gagamitin ko is this Ashley Shine na eyebrow gel na cream para may pagkakapitan yung dark na shadow natin later. So yun, fingers lang yung gagamitin ko. Ang ifa-focus ko lang naman siya sa eyes, sa outer tsaka inner corner. Softly lang naman. Yan. Doesn't have to be precise kasi i-blend naman natin siya. This look nga pala is for my main character girlies out there. If gusto mo talaga ng glam look na yung eyeshadow talaga ay bababoom, na kahit papaano is mabilis naman i-achieve. Pero kahit papaano, para ma-balance out yung look natin is opposite sa first look natin is nude lip tayo, no? So, yun nga, kapag pag na-dispense na natin yung ating cream na darker cream, is i-blend ko siya using a angled na fluffy blending brush. Yun, ang gagawin ko is i-blend ko sila, tapos pagka-connectahin ko lang siya. Yan, before ko nga makalimutan, no, when doing a bold eyes talaga, yung bababong talaga na eyes, it is much more safer if gagamit tayo ng baking, magbe-bake tayo under our eyes, para kahit may fallout is mabilis lang natin siyang masaswipe out. So, yun, gagamit ako ng baking powder to brighten na lang din the eyes. Gagamitin ko tong Ben Nyko na luxury powder in the shade Banana. Yun nga, as I mentioned nga earlier, we're going to do a bold eyes, pero as much as possible, mas gagawin ko siyang in-depth and beginner-friendly. Yan. Tapos, yung baking kasi, nakaka-help din siya in emphasizing our nose contour. Tapos, if oily girlies kayo, katulad ko, is mas mapoprolong niya pa yung ano natin, yung base natin, yung makeup natin rather. Kakat ko na lang din yung cheeks ko. Perfect yung look natin kapag may mga event tayo sa gabi. Ayun, so yan, magpo-proceed na tayo in setting yung dark natin na eyeshadow. Kukunin ko lang yung dark na contour powder dito sa ating Maglin na contour palette. Kung napapansin nyo, ni-utilize ko talaga yung mga makeup products na
ginagamit ko kasi siyempre, as a tipid girly talaga, as much as possible, gusto ko yung mga product na ginagamit natin is na ROI. So yun, I am using a stiff na blending brush. Ipapako lang yung product sa inner tsaka outer corner ko. Yan. Leaving, pinatalagang ano, I'm leaving the inner part talaga bare as much as possible. I'm just using a tapping motion. Yan, tapos, I will get this, yung contour powder ko na from Black Bear Caroline in the shade Butterscotch. No, kukunin ko lang siya in a tapered naman na blending brush. Ang gagawin ko is, dun ko lang din ipi-place yung blending. Tapos, i-blend, pagkakonektahin ko yung taas at baba, yung ano, yung both sides. Tapos, i-angled ko na lang siya din ng paganto. Yan. Soft blending lang din. Tapos, hawak lang kayo talaga sa sa pinakadulo ng brush para mas mabilis nyong i-blend yung eyeshadow. Yan, tapos kukunin ko tong face powder from Misty na ginamit ko sa under eyes ko. Isaset ko lang yung aking brow bone. Yan, tapos kukuha ako ng black na gel liner. Ang ginagamit kong black gel liner is from Eye Studio from Maybelline. Yan. Half wing lang. It doesn't have to be precise naman. Kasi isi-smoke out pa rin naman natin to. Para lang may guide tayo for later. Yun, tas ito, yan, lalagyan ko lang itong outer corner. Tapos, itong inner corner ko dito. Tapos, ihahabol ko na lang din yung outer corner ko. Ang eyeliner natin is full-on black eyeliner talaga. Yan, tapos, yung black shadow dito sa may James Charles na palette, isa-set ko lang yung black eyeliner natin. Tapos, getting the shade T dito sa James Charles na palette. I-blend ko lang yung eyeshadow pataas. Ano, isa-smoke out ko lang yung eyeshadow. Tatanggalin ko lang yung mga harsh edges. Magiging guide din natin ito para kung paano natin siya i-intensify yung eyeshadow. So yun, going back to the dark contour powder dito sa ating Maybelline. I-build up ko ulit tong ating while blending. I-build up ko ulit yung outer corner natin. Ito talaga is trust the process. Tapos, kukunin ko tong contour powder from Vice Cosmetics. I-blend ko lang, parang i-gagawin ko siyang mas transition. Abutin ko siya hanggang brow bone. Tapos, i-marry ko siya sa nose contour ko. Hindi ba? Lalagyan ko lang to ng part na to ng concealer, pero alam niyo yung light na paslant pa ganito, para mas lifted yung itsura. Kasi yun, gagamitin ko yung trusty ko na Bobby Cosmetics na Poof Concealer in the shade CN01. Yan. Parang ilalight ko lang siya na Tapos ibe-blend, parang ikakat ko lang please, pero ibe-blend ko muna siya sa ilalim ng, dito sa kamay ko para mas soften siya. Tapos yun, ito ang sinasabi ko. Parang itong slant na to, itong part lang na to, pag ganun.
Yan, pag ganito yung ating ang ating concealer. It doesn't have to be precise. Using a blending brush yung ginamit natin kanina. Diba, Mary ko lang yung ating eyeshadow, yung concealer. I-blend ko lang siya. Parang nilight ko lang talaga yung part na yan. Yung gitna. Kasi parang mas gusto ko yung look na tapos magsa-start muna ako using this HLLR na palette. Tapos kukunin ko tong lightest shade dito na white. Itong shade na to. Yan. Ilalagay ko siya dito sa pinaka-center na gamit ko lang yung fingers ko. Gagamitin ko yan. Dito sa pinaka-center nito. Yan. Napaslant din. Tapos, I'll be getting the same product. Parang i-blend ko na din siya. Para mas ma-dispense yung product ko. And aabot na natin siya up to hanggang brow bone para mas putok na putok. Kasi gusto ko yung New Year's Eve look natin. Kumikinang-kinang tayo. Let's proceed muna sa lower lash line. I'll be getting this yung dark natin. I-blend natin yung ating eyeshadow. Tanggalin ko na yung mga binake natin. Tapos, getting this brightening na powder dito sa Maglin. Gagamitin ko siya pang brighten ng ating under eyes. O, diba? Kahit pa paano may difference. Kasi, tapping motion lang, mas nabubuhay niya yung look kapag pag na-brighten siya. Tapos, getting again this HLL na palette. Meron nga kasi ditong jelly na glitter. Ilalagay ko lang siya dun sa dito sa paslant dito. Lightly lang, hindi naman siya ganun yan, para may something lang dito para sa eyes natin. Hindi kasi siya ganun napipick up ng camera, pero siya yung ganito, parang yan. Parang siya may holographic na something. Tapos, ilalagay ko lang din siya sa yan. Tapos, mag-eyeliner lang ako using this Mia na liquid eyeliner. Siguro this vlog will be the longest vlog that I will film. Gawa ng it was a 2 makeup looks in one. So, sana, if ever na nandito man kayo sa part na to ng video na to, kindly said hi in the comment section para alam ko na umabot kayo sa look na to. Tapos, I'll be putting on lashes, but before that, ipaprime ko muna siya using a mascara. Ika-curl ko lang yung lashes ko. In this channel kasi, I just want to mostly focus on wearable talaga na eyeshadow. But I believe in 2026, I'll be posting as well a creative makeup din. Kasi fashion ko din naman siya. I grow up kasi watching YouTube videos. Kaya I want to start on my 2026 doing what I really like talaga. This is one of my bucket list. So, tinatry ko talaga siyang i-pursue yung pagiging YouTube content creator. Lang din, comment kayo kung ano yung mga YouTube videos na gusto niyong gawin ko.
para may idea din ako kung ano yung gusto niyo talagang panoodin. Hindi yung upload lang ako ng upload tapos hindi niyo naman pala gusto yung ganong content o kaya sawa na kayo. Yan. Magbablush lang ako using this kakaperanggot ko na hisi kasi nagpatak ko sa sabong ko. So, yun. Na ano siya. Naubos siya. Ito lang yung na-save. Tapos yun, maglalagay lang ako ng konti. Tapos, I'll be getting this big highlighter dito sa maglin natin. Ilalagay ko lang siya dito. And habang pinapatuyo ko yung lashes, maglaline na ako ng lips. Ang lip liner ko lang naman gagamitin is yung lagi kong ginagamit, which is yung Ashley Shine ko na brow and lip, precision brow and lip pencil. Ilaline ko lang yung lips ko. Focusing on top. Ang gagamitin ko lang lipstick is from by Caroline na soft matte lipstick in the shade Pudding. Yan, tapos pag nalagay ko na yung lipstick ko, gagamit naman ako nitong, ito kasi is dinipat ko siya na Victoria's Secret na lip gloss. Alam niyo yung ini-squeeze, yun siya. Ang sarap nito. It's been 2 years na ata sa akin, pero maganda pa rin. Parang Kardashian yung atake natin. Yan, saset ko lang yung makeup natin using this Star Flash Quicksand Rose Makeup Setting Spray from Asla. Kung kita nyo naman, holy grail ko na siya. Isaset ko lang siya. Yan, tapos papatayin ko lang siya, maglalagay lang ako ng lashes off cam, tapos finishing touches, and I'll be back. And this is it mga sis. This is my look number 2. Yan. Naglagay lang ako ng mga gemstones na kaunti, to amplify the look. Okay, tell me. Team bold lip or team bold eyes? Honestly, depende naman sa mood nyo yun, or kung ano yung gusto nyong preference. And that's the beauty of it. And that's it for today's New Year's Eve makeup look. Whether celebrating it with your friends, family, or just by yourself, you deserve to feel confident and beautiful and glowing stepping into our new year. If this video helps you, don't forget to like, comment nyo din kung ano yung look na gagamitin nyo this New Year's Eve. Share this look with your friends or families na katulad nyo na makeup lover as well. Subscribe to my channel for more affordable and beginner's glam. Thank you so much for being part of my 2025. Let's cheers to glowing harder this 2026. Again, thank you for watching and Happy New Year mga sisis ko.